kumusta kayong lahat? Medyo natagalan akong nag-upload kasi bihira na akong magkaroon ng project ngayon. Ngayon may ginagawa ako ngayon. Ito ang platera. Yari lahat sa metal. Bali ang lahat ng sidings na ito ay mga GI sheet. Then lahat ng frame, puro lahat, angle bar. So ito yung ginagawa kong platera ngayon. Hindi ko na naipakita kung paano ko sinimulan ito. Kasi bala ko sanang i-video na lang yung finished product. Pero naisip ko, mas maganda siguro kahit paano. Makita nyo rin kung paano ko pa rin ito binibira. Ang concentration ko ngayon, itong harapan. I mean yung pinakapintuan na ito. Yan. So yan ay yari lahat sa angle bar. Bali, ang size lang ng angle bar na ginamit ko dyan, lahat ng frame sa gilid, 1/4 by 1 1/2 na angle bar. Then yung lahat ng mga estante, angle bar din, 1/4 by 1. So, tignan nyo paano ko to binibira. Lahat ito ay yari sa GI sheet at saka angle bar, then flat bar, then ang harapan nga pala nito, yung pintuan, gusto na mayari, yung lalagyan pa niya ng ceiling panel. Pero meron ding yero na nakalagay sa likod para hindi masyadong malambot kung matutukuran. Okay, so hindi na ako masyadong magsasalita. Panoorin niyo na lang kung paano ko ito binibira para nakikita niyo kung paano magawa ng mga ganitong klaseng project. By the way, ang height nga pala nito ay 80 inches. Taas niya ay 80 inches. Tapos ang luwang, 64 inches. Para hindi masayang yung tabas ng mga yero. Kasi ang yero ay 96 inches. So 64, tapos yung siding sa mga 16 inches. 16 inches ang side. Yung lapad din yung luwang 64 inches, ang height ay 80 inches. Okay, so tignan nyo na lang paano ko to gagawin. Ang concentration ko ngayon itong harapan, din yung lahat ng tawag dito, lahat ng mga shelves niya o mga divider niya. Tignan nyo na lang paano ko to binibira. Okay, so bubuksan ko yung electric fan, so kaya magkakaroon to ng konting ugong-ugong. So pagpasensya nyo na kasi masyadong mainit itong lugar ko. Sandali lang gawin itong mga ganito. Matagal lang dito yung pag-prepare. So, kaunti lang ang welding operation na ito. Ispat-ispat lang naman ito eh. Ganyan-ganyan lang naman, malilit lang, ispat lang yan. Okay, so tignan nyo na lang paano ko ito gagawin.
Okay, so naiporma ko na itong mga pinto. Lalagyan ito ng yero. Ngayon, sa paglalagay ko ng yero, babaklasin ko ito rito, tatanggalin ko to. Kasi kung dito ako maglalagay, magkakaroon niya ng tinatawag na distortion. So, mahirap magretoke kapag nakakabit na ang ating pinto. So, hindi ko muna ikakabit ang bisagra hanggat hindi ko pa na ikakabit ang yero. Kasi pag ikinabit natin ang yero, mawawala yan uli sa alignment. Magkakaroon yan ng tinatawag na distortion. So, bago natin ikabit yan, kinakailangan may retoke muna, may pantay muna, may straight muna lahat, then saka lang natin ikakabit ang bisagra. Okay, so babaklasin ko muna to. Pero para mas safe, para hindi masyadong gumalaw, lalagyan ko to ng mga diagonal brace para hindi mawala sa pagka-eskwala. Kasi pagka hindi natin nilagyan ng brace yan, temporary brace lang, baka mawala sa alignment. So, para safe, lalagyan ko to ng mga diagonal brace na temporary. Okay, so ang gagamitin kong pang diagonal brace dito, square bar lang, okay na yun. So, tingnan niyo na lang kung paano ko to gagawin. Magpuputol muna ako ng square bar, then saka ako ilalagay doon sa ibabaw ng pinto.
Okay, gaya na sabi ko, tatanggalin muna natin itong pintuan bago natin ikabit ang yero. Kasi hindi kasi pwede magkabit ng yero kapag ka nakakabit ito rito. Kasi magkakaroon ng distortion. Kaya ang gagawin, ipo-pull out muna ito rito, then saka ikakabit ang pinaka-yero. Okay, so ngayon, magtatabas na ako ng yero. Cutting disc lang yung pampuputol ko rito para hindi masyadong makorta.
Okay, so naputol ko na ang isang paypay, yung yero. Yung isa, ganun din ang gagawin ko rito. Ganun din ang gagawin ko sa isang nandito dito. Lalagyan ko rin ito ng yero. Pero hindi ko na ipapakita kung paano ko to lalagyan kasi naipakita ko na sa isang yon kung paano ko magputol ng yero. So, abangan nyo na lang yung susunod na gagawin ko pa rito.